So we have previously discussed the alphabet, and we have started reading by syllables. Now let's continue and let's have a review. Here is the form of the Greek alphabet. At ito po mga kapatid ay hindi nyo mamamaster kung kada sandi lang po kayo magkikita-kita at ni Greek, no? Kailangan everyday po magkita-kita kayo ni Greek kasi ah, si Greek po ay medyo matampuhin no? Pag hindi nyo palaging ah, tinitingnan, hindi mo palaging nakakasama si Greek, ay lumalayo din siya sa inyo. So, you must have a daily fellowship with Greek. Okay. So I am just personifying, I mean rather using a metaphorical description of this language. So we have the alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mono, C, omicron, P, rho, sigma, tau, epsilon, phi, then the K, the C, and the omega. So our recommended reading for epsilon is epsilon, no? Epsilon rather, epsilon E. So ang mga dapat na papamiliarize nyo ng mga forma na medyo malayo sa English ay ito na yung zeta. Okay, yung small letter. Yung capital letter ay okay lang, no? Kasi Z, meron yan sa English. Pero ang hugis ng small letter ay kakaiba. So ang stroke nito ay ganon. Mula sa itaas, tapos pa kanan, balik pababa, then pababa at pababa. So para siyang ang tawag ay spaghetting pababa. So yan po. Ang eta naman mukhang in ang letter na small letter. So yun babantayan nyo kasi yan po ang mga confusing hugis, no? At saka instead of H ay A po siya, long A. So merong short E yung epsilon, merong long A yung eta. Then we have the theta. Ang theta po ay hindi nyo dapat nakakalimutan kasi first letter yan ng Diyos or Theos. Okay. Then we have iota. Pwede yung iota din. Pwede na yung iota na pronunciation. Pero pwede rin iota. No? Pag Tagalog, iota na lang para hindi masyadong sagwa, mga kapatid. Okay, yung lambda. Yung lambda ay baligtad na V, yung capital. Tapos yung L ay ganito. Parang nabaligtad siya na Y. No? So yung ipapamiliarize nyo, itong mo, madali lang po. Kaya parang parang use siya pero merong tail pababa. No? As another na yung no. No, yung no, V po siya ang forma ng small letter. At saka yung itong C. Ang C mga kapatid ay mukhang E. Kaya malilito ka. Ito po ay malilito ka dito at saka sa zeta. Pero isipin mo lang na yung small na E ng epsilon ay medyo walang sa Bisaya pa, way lawinti ba? No?
So, simple ang small letter na epsilon ay parang simple lang siyang pagkasulat, no? Pero ang C or key is I, no? Ay na pronunciation C, no? Ay ganito po at saka yung niya capital ay tatlong parallel horizontal lines, no? Ang Omicron walang problema yan. Yung pi walang problema kasi ginagamit natin yan. Symbol po yan ng mathematics yung pi. So we pronounce it as P. Yung rho mukhang malilito po kayo kasi P po yung capital ng R, rho. Pero yung small letter ay hindi masyado, no? Pero parang P pa rin yung hugis. Yung sigma madali lang, yung tau madali lang, yung epsilon madali lang. Yung phi ganito po siya mga kapatid, no? Okay. Yung K ay X ang forma, no? X. Tapos itong Psi, yung Candelario Psi, ang omega ay ganito, no? Omega. So, again, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mono, we have C, omicron, P, rho, sigma, tau, epsilon, phi, K, Psi, or like Pepsi, no? Psi, then omega. Okay, volunteer. Padaan lang po natin to have a review. Sino po yung magbo-volunteer dyan? Ako, Dok. Sige, basa. Volunteer. Sino po to? Robert Retuya, Taga saan ka po, kapatid? taga Mindanao po. Mindanao. Ako, parang akala ko galing ka ng Korea. Sige po. Basa po. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, ki, si, omega. Okay, summa cum laude. Okay, another volunteer. Volunteer. Two more volunteers. Isa pa. Ako, Dok, Isikias. Okay, Brother Sikias. Go ahead, basa. Alpha, beta, gamma, delta, delta, epsilon, zeta, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mono, si, omega, pi, rho, sigma, tau, epsilon, Phi, Xi, Psi, Omicron. Omega. Omega na, Dok. Baligtad. Cum laude lang. Cum laude. Salamat, Dok. Nabaligtad ang Omicron at saka yung Omega. Okay. So, last volunteer. Sorry, Dok. Last volunteer. Balik. Walang maglalakas loob dyan. Volunteer. Dok, ako. Okay, anong planet mo? Sa brother po, sa Bella, Santiago.
Galing sa yung galing sa Planeta Isabela. Okay, go ahead, Rasa. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, phi, omicron, phi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, si, omega. Pepsi. Okay. Magna. Si. Magna cum laude. Okay. So, okay, small letters. Okay, ito kasi wala nang hugis ng English letter to. Small letters. Yan. Maganda yung plastada. Si brother volunteer na lang. Identify yourself and what planet are you representing? Ako na lang, Doc. Sino po? Si Ezekias, pwede pa, Doc? Ezekias? Sige, wala nang iba eh. Sige, bigay lang sa iba, Doc. Sige, Doc. Okay. Another last volunteer para makamove tayo. Mag-atas na, Doc. Sige po. Sino ba yung mayroon sa mga tao dito ngayon? Brother Jomar. Brother Jomar. Yes, Doc. Basa. Sige, Doc. Ano ba to? Alpha? Ano, Doc? Isa lang ang kaya. Alpha, beta, ano pa yung isa? Gamma, Ghana, Africa. Gamma po. Ghana. Gamma. Okay, sige. Saka delta, epsilon, zeta, ano yung isa? Eta? Ano pa ba yung beta? Ano pa yung isa? Iota. Kappa. Lambda. Tapos yung U, mu. Tapos next, yung V, no. Tapos yung parang E, C.
Tapos yung letter O is Omicron. Tapos yung pi, parang mathematics. And rho, sigma. Tapos tau. Epsilon. Ano nga dito may isa? Pi. Phi. Tapos yung Philippines. Philippines. Phi. Saka Chinese, China. K. Saka K. P. P. Itong isa, yes. Ano to? Yes. Paano to? Yung Saka ano, yung Pepsi. Umiinom ko yata niyan eh. Pepsi. Saka yung last po is Omega. Orange. Yes po. Magkatabi Omega. yung Pepsi at saka orange. Pepsi at orange. Okay, so thank you. Okay. Cum laude. Max naman daw. Okay, so balik tayo sa ating transliteration para ma-master natin kasi pag hindi natin balik-balikan, pag nagtuloy-tuloy tayo, maiiwan po. No? Okay. So, spelling. Doon sa nasa loob ng table, we have epsilon. Anong kasunod? Delta. Okay. Alpha. Ano pa? Alpha. Kappa. Kappa. Sunod. Kappa. Epsilon. Rho. Sunod. Epsilon. Tapos, Sigma. Sigma. no. Anong basa? Rho. Yung first line, ano ang basa? Idakrosen. Dok. Okay. Idakrosen. Idakrosen, Dok. Idakrosen. Sunod na linya. Rho. Jesus. Oh, Isos, Dok. Oh, Isos. Okay. Ho, Jesus. Okay. Ho. Ho, Jesus. Oh, Jesus. Meron kasi siyang rough breathing mark dito sa nagiging ho siya. Ho. Okay. So, ang basa niya is idakrosin. Idakrosin ho Jesus. Anong ibig sabihin ng idakrosin ho Jesus? Jesus whip. Okay. Whip the Jesus. In English, translation to make it sense, tinatanggal na po yung ho. Wala na po siyang the. Okay. We have here, basa po, ho. Theos. Agape. Sten. 10. Okay. So, Hotheos, Agape, Esten. Ibig sabihin, the God Is The love. God. God love is. love is. Pero sa English, to make the translation, magkaroon siya ng tinatawag na sensible translation. Tinatanggal na po yung who. God na lang. No, God is love. No. Kasi wala namang God love is.
pag English. Okay, we have here, basa po. Kasi binasa na naman. Pantuti kairiti. Okay. So, Pantoti Kairiti. Okay. Kairiti. No? So, yung alpha at saka iota ay isang sound. Kasi po, diphthong siya. No? Diphthong. Pantoti Kairiti. Anong ibig sabihin? Rejoice always. Rejoice always. And again, I see rejoice. Awit yan eh. No? Okay, so let's go to our memory verse. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, memory verse, and at the same time, we build our vocabulary. Ano po ang ibig sabihin ng pros? What is the English word for pros? This is a preposition. With. This is with. Okay. Preposition with. Another translation is toward. Toward. So, ang semantic range ng pros ay napakaganda po kasi po doon po sa semantic range nito mga kapatid, hindi mo mahanap yung emphasis ng Iglesia ni Cristo. Thank you, Nak. Okay, so wala sa hulog ang gustong iparating ng mga Iglesia ni Cristo na ang logos ay nanggagaling sa Diyos. Kasi po, ang pros, ito po yung dito, nagdadala ng bida mga kapatid, malaking bida in order to identify that the logos has a separate and distinct existence away from the one who is described, who is called God. Okay, so pros is toward, meaning to say, if we delve more deeply in an in-depth study of the Greek syntax, makikita natin na ang pros ay hindi po talaga, ang pros talaga ay mayroon siyang napaka-importanting role, no? Para ma-identify natin na ang logos ay hindi nanggagaling sa Diyos as being asserted, no, by the Iglesia ni Manalo, no? So, hindi po siya konsepto ng Diyos kasi po pag binasa at tiningnan mo mga kapatid yung kaulugan ng pros, ang ibig sabihin niyan toward. So, this preposition does not only signify location, but it also signifies a direction. And the direction is not coming from God, but the direction is toward God. So if the direction of the Logos is toward God, hindi po yun nanggagaling sa Diyos. No? It has a separate existence. That's why this Logos who became flesh in verse 14 and lived among us, sabi po ng talata, ayun po ay ang Panginoong Hesus sa kanyang state before He was incarnated as Jesus Christ. Kaya po, ang Logos ay Diyos. Kasi sabi po dito, kay Theos in ho Logos. And sa literal, and God was the Word. And the Word was God. Okay. So, yun po ang ibig sabihin yan mga kapatid. No? Kaya, memorize nyo yung ito, memorize nyo.
para meron kayong ano. In the beginning was the word, and Kai. The word was with God or with the God, pero hindi naman binabasa natin yung article na ton. Okay. No? And the word was God. Okay. So, ang basa, RK. Then we have Theon o Tonteon. Yun lang naman ang ano, mga tips sa pagbabasa. Ain, no? Ito ain. Ain, ito naman ay in, no? Ain, en. Pero ang translation nito ay hindi in, was. Ito naman, ang translation ay in. Okay. So, yun po. Let's go to practice reading the transliterated memory verse. So, we have here. Okay. So, familiarization and reading of the diphthongs. Pag sinabing diphthongs, mga kapatid, ibig sabihin yan, two vowels na magkatabi po siya, pero isa lang ang sound. Okay. So, yun ang ibig sabihin ng diphthongs. No? Mayroong kahawig yan. No? Kahawig yan. Ano bang kahawig yan sa pagluluto? Ano lang. Kahawig lang naman, hindi talaga sa meaning. Pero mayroong ano mayroong kahawig siya sa pagluluto, yung ginagamit pagluto. Ang tawag naman doon ay pudtong. Pagtong na pag nagpirito ka, gagamit ka ng pudtong. No, yung pang baligtad ng pinirito mo. Okay. Sa Bisaya, kimpit ba? No? Hindi dua, kimpit, dua. Huwag niyong kalimutan yan, no, dalawa. Okay, so dito po, ang diphthong, ang ibig sabihin yan, 2 letters, 1 sound. No? So, yun po ang ano. Okay. So, ngayon, we have sa Filipino, A, I, O, U. Diba? Okay. Yung po ang tawag dyan is vowels. Okay. Now, ang vowels, yun po ang tumutulong upang mabasa natin ang tinatawag na consonant, no? Vowels and consonant. Magpaparis yun, pinaparis yun, vowel at consonant para mabasa ang isang syllable. Pero mayroon ding sa Grigo, mayroong syllable na isang letter lang. Lalo na yung tinatawag vowel. Okay, vowels or vowel. Okay, so sa Tagalog, ang vowel tinatawag nila pantinig. Okay, bakit pantinig? Kasi nagbibigay siya ng tinig. Yung consonant naman, ang tawag naman sa Tagalog is, ano po? Katinig. Katinig. Bakit? Nakikitinig lang siya No? Okay. So, yun po. So, like for example, dito po, babibibubu. So, ang nagdadala ng sound ay yung vowel. Kasi siya po ang nagbibigay talaga ng bida sa panahon ng sitawag tinatawag in terms of the sound. So, siya po ang bida. Kaya pantinig siya, no? Like the ba, bi, bi, bu, bu. Okay, the bak, bik, bik, buk, buk. Diba? Okay. So, we go to the Greek diphthongs. Ano uli ang diphthongs? 2 vowels
With one? Sound. Okay, one One sound. sound. Okay. Makikita nyo dito mga kapatid, mayroong isang diphthong sa una, isang alpha at isang iota, no? So, ang pronunciation niya isa lang. Hindi mo pa pronunciation siya ng AI, no? Kundi ang pag-pronounce sa kanya dahil diphthong siya, two vowels pero one sound, ang pronunciation niya is I. I. As in, sa English, IELTS. Okay? So, dalawang vowels na magkatabi, pero isa lang ang sound. I. I. Okay? Say I. I. Okay, so the next diphthong is the combination of E at saka I. Sa Greek, epsilon at saka iota. Ang pronunciation, pag nagkatabi po yung dalawa, hindi po babasahin ng EE. Kundi ang basa niya ay tinatawag siya na parang A. Hindi naman natin binabasa sa English yan ng A. Okay. Sa Tagalog, A. Pero English naman ang tinitingnan natin dito na sample ng pronunciation, that is A. No? Wala namang sa English talaga A yan. No? Okay, so we have E. A. No? As in freight. A. As in freight. Freight. Freight and handling. Okay. So another diphthong is the Omicron and iota. So ang pronunciation naman niya ay ano? Oy. Oy. Hala, oy. Example ay boil. Okay, boil. Iota. One sound, ano yung one sound niya? We. It sounds like E. So, sa example natin dito, we have the sweet. Sweet. Okay. Then, the E, or the V, rather. Okay. Then, we have the alpha at saka epsilon. Ang basa naman yan ay Ow. Ow. Auto. Okay. So, auto. Tama, no? Auto. Okay. Pag Tagalog, auto. Pag Bisaya, auto. No? Parang English din, Doc. Okay. Okay, so we have the sauerkraut. Okay. Then, epsilon at saka epsilon. Epsilon at saka epsilon at saka epsilon. U. Okay, so ang pronunciation ay U as in Yun. field. As in Europe. No? Europe. Pag-pronounce ng teacher ko ay Europe. Europe. Okay. Then we have the Omicron and Epsilon. Ang pag-pronounce niya ay Oh. U. U. As in
So, Soup. Soup. so, Soup. Okay. So, yon po ang mga diphthongs na makikita nyo sa mga Greek words, 2 vowels, 1 sound. Okay? So, yun po ang tawag dyan ay proper diphthongs. Mayroon ding mga improper diphthongs. Okay. So, ito po, mga kapatid, no? We have the the proper diphthongs, yung na-discuss na natin, no? We have the I, A, oy, and Oy. we. Okay. I, A, oy, at we. Okay. Then we have ow. Ow. Then you, You. ano You. po? you, You. 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 Okay. Ito din ay you, you. Okay. You po siya kasi A ito eh. Oh. No? You. Parang epsilon lang din You. yan at saka epsilon at saka eta yan eh. You. 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 At ito ay You. oh, Oh. O. Okay, O. Okay. Now, when you go to a diphthong na improper, makikita nyo na isang salita lang, isang litra lang, no? Isang litra lang. So, makikita nyo na pag napansin nyo ang salita, ang litra, no? Na mayroong yuta subscript sa baba, it is pronounced as one syllable. Okay. So, makikita nyo yung alpha dito, mayroong yuta sa baba. Ang tawag dyan is yuta subscript. No? Kung nasa taas, superscript. Pero kung nasa baba, ang tawag is subscript. No? Itong eta, mayroon din siyang subscript. Itong omega, mayroon din siyang subscript. So, babasahin nyo siya na I. separate po. No? A, O. No? Like for example, the Ionios. Okay. Yung Ionios. Okay. Ang I at saka yung omega, ang I diphthong. Ang omega diphthong din na improper, no? Dahil meron siyang, hindi lang ako sure mga kapatid because I do not have the letter. Pero ang pagkakaalala ko ay yung Ionios, yung O doon or Omicron ba yon nasa gitna, ay yan po ay may subscript. So, i-pronounce yan ay O separately. So, instead of reading Ionios as Ionios, ayon sa pagbasa ng iba, when they read it from the English point, no? We read it as Ionios. Ang ibig sabihin ng Ionios ay everlasting. Okay. Ionios. So Ionios, no? Everlasting life. Okay, so Ionios, everlasting life or life everlasting. So yan po ang rules ng diphthongs. We have 4 minutes. Tingnan natin kung okay. Ito na lang last natin mga kapatid, no? Sa Griego, no? Huwag nating damihan kasi may indigestion tayo. Okay, sa Griego mayroon tinatawag na punctuations din. Pero sa Griego
ang malamang na punctuation sa English ay iba po sa Greek, no? Okay. Now, pag nakita nyo ang mukhang kama, no? Kama, okay. Yan ang kama sa English. Sa Greek, ito po yung kama niya. Okay. Nasa taas. Okay. Yan, ibig sabihin, may kama. Okay. No? Pag nakita mo yung period na sa atin, sa English ay period, pag nag-appear yan sa Greek, ay period din. No? Okay. Pag nakita mo yung English na colon, pag nakita mo yan sa sa Greek, ang ibig sabihin niyan, period. Period. Dalawang period, Doc. Isa lang. Ito hindi to dalawang period, colon yan sa English. Opo. Para malilito, Doc, Pag nakita mo yan, pag nakita mo, what I mean, pag gumamit ka ng colon sa Greek, na colon, murag Cebu, no? Colon, okay. Pag gumamit ka ng colon sa sa Greek, hindi ito ang gagamitin mo. No, ang gagamitin mo period lang. Okay. Teka, period ba? Parang period pa rin. Walang kulon. Period nga. Sige lang, i-review ko ito. Parehas lang. Parehas lang. Okay. So, another is pag question. Question. Semicolon yan sa Greek. Semicolon. Kung nakita mo yung word na mayroong semicolon, question yan. Okay. So, ito po yung note, mga kapatid, no? In actual Greek texts, okay. Litan natin kasi sumubra. Okay, in actual Greek text, sabi dito, from the era when Koine, Greek, Koine, kasi ang O at saka I ay diphthong, so Koine. So, na-attach po siya sa K na consonant, Koine. In actual Greek text from the era when Koine Greek was used as a day-to-day language, no? Greek was usually written with no punctuation. So, wala po talagang punctuation dati sa day-to-day sa panahon ng paglaganap ng Koine Greek, no? Ang Koine Greek, ang tawag dyan is common language na pinakailap ba sa Bisaya pa, pinaspread o pinapopularize ni Alexander the Great. No, at siya po ang naging common na salita ng mga tao. Parang Pilipinas, ang common na salita sa Pilipinas ay Tagalog, no? Bisaya ka, kabalo kang Tagalog. Tagalog ka, di ka kabalo Bisaya, no? So, the words run together completely with no spacing or markup. Accents, breathing marks, spaces, and other punctuation are added at a much later time, making texts easier to read. Okay. So para madali, dinagdag lang po yung mga punctuations at marks, no? Parang sa Hebrew, ang original ay walang vowels.
Pero para mabasa ng maayos, dinagdagan ng mga vowel points para guide sa pagbabasa, no? Pero originally, wala pong vowels. Okay. Now, sa Israel, ay yung mga ano nila ay walang vowels pero nababasa nila. Bakit? Lengguwahe nila yun eh. No? So, for example, tayo naman po ay depende yan sa orientation. No? Tayo kahit walang vowels, nababasa naman natin, di ba? Nang mag-uso ang text, no, walang vowels, no? Okay, pero nababasa natin. No, di ba? So, parang ganun lang din yun sa Hebrew, no, na kahit walang vowels, nababasa nila. Okay. So, like for example, bigyan ko kayo ng word, no? Ito po. Walang vowels po ito, ha? Ano, Doc? Ito po. Ay, no. Nababasa ba yung isinulat ko? Okay. Babasa po niyan. TLG. Oh. TLG. ELG. Oh. Sa Tagalog, ano po yan? From the Tulog. ear. Talaga. Okay. Basa nyo, walang vowel, di ba? Kasi oriented po kayo. Na ang ibig sabihin yan talaga. Di ba? So, ganun po ang mga Hebrews. Yung kanilang Parang shortcut. newspaper, no? Marami sa kanilang mga aklat, walang vowels, pero basa nila. Katulad sa atin na katulad nito, nababasa natin talaga. Wala namang vowels yan, pero nabasa natin talaga. Di ba? Dok, maalala ko po, Dok. Yung So, talata, Dok, ano po? Yung kausap ni Jesus doon sa cross, the issue sa atin ngayon. Issue po yung words doon na ginamit opo, walang pong sa talata yun. punctuation. Walang talata. Walang Dahil sa punctuation yun. Opo, doon. Walang Yun pong issue doon, punctuation Dok, yun. di ba? Kasi, Sinasabi ko sa inyo ngayon. opo, no, I tell you, ano ba yan? I say Today. unto you today, thou Opo, shalt tama po be yun. in paradise. No? Kinamahan Opo. nila sa today. Opo, Okay, opo. sa today. No? Kinamahan nila doon sa you. No, inilagay ang kama. I Opo. tell you, kama, I tell today you. thou Opo, shalt opo. be with me in paradise. O di mali, Paradise. no? Opo. Oo. Dapat ang kama inilagay sa after today. Today. Para maging consistent na yung interpretation of the scriptures. Okay, sumubra na po tayo ng 5 minutes mga kapatid. Thank you very much for being with us. And tapos na po ang klase ng ating regular. At ang sunod na klase po ay para na po sa ating phytoscience, no? Let's have a break for Thank you, Doc. Thank you. 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to our students Master of Phytoscience sa subject nila na anatomy, human anatomy and physiology. Okay, so thank you very much and God bless. Let's close this study with a prayer. Brother Rituya, pwede bang ikaw muampo? Sige po. Dalaygon nga Diyos nga nakas mga langit, salamat Amahan, si mong gugma, sa kanunay, diri ka namo, pinagis mong grasya. O salamat Amahan sa tanan kaalam, imong gihatag din sa amo, nga kami ginalig-on sa mong mga pulong.
giya sa balang espiritu nga sa kanunay na kami nagalig-on diha sa mga pulong gaman. Salamat sa tanan mga pulong. Salamat sa tanan nga grasya. Tungod lamang sa mahal ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang bugtong mangluluwas. Amen. Thank you, Doc Amen. Ray. Sige, Doc. Okay, God bless po.